Master, hindi sa kinalimutan ko ang pinagsamahan. Sa edad ninyo, dapat na kayong magpahinga. Nga pala, nakausap ko na ang ilang pabrika ng instant food dito sa syudad. Naabisuhan ko na silang lahat. Walang malaking pabrika ng instant food ang kukuha ng tukwa na gawa ninyo. 15 taon. Tinuruan kita ng personal kung paano pumili ng balatong, tingnan ang sabaw, at pakinggan ang singaw. Hindi ko inakala na ang kapalit nito ay, gagamitin mo ang sarili kong bato para batuhin ako. Zhao Qiang, ang kontratang ito, hindi ko pipirmahan. Hindi pipirmahan? Ngayong hapon, ipadadala ng AR ang abiso ng pagwawakas sa inyong telepono. Paano ang lumang maasim na sabaw? Iyon ang ating uga. Kung wala ang sabaw na iyon, hindi lalabas ang amoy ng balatong sa tokwa. Ang sabaw na iyon ay nasil na. Sabi ng Arampersan E-Department. Mula ngayon, gagamitin na ang high-efficiency coagulant sa lahat ng linya. Sa 1 minuto, makakagawa ang production line ng 200 kahon. Master, wala nang gustong maghintay ng 3 oras para sa inyo. Ang ginagawa ng coagulant ay gel, hindi tokwa. Hindi malalaman ng mga kumakain. Malalaman nila. Hindi nagsisinungaling ang dila. Ang mga bagay na ginagawa mo gamit ang mga pulbos na iyon. Pagpasok sa bibig, pulbos ang lasa. AMEA, ano ngayon kung malaman nila? Ang isang piraso ng truffle tofu na nagkakahalaga ng 880. Ang kinakain ng mga tao ay black truffle, hindi ang amoy ng iyong tukwa. Master, magising ka na. Panloloko lang yan. Ito ang tinatawag na negosyo. Pirman mo yan at maging konsultant sa Arampersan E-Department. 12,000 sa isang buwan. Hindi mo na kailangang magpuyat at magtrabaho ng husto. Ito na ang pinakamataas na kaya kong ipaglaban. Ang bagay na ito ay pag-ari ng kumpanya. Ito ay akin. Noong nasa flat pa tayo, ang unang batch ng tokwa ay ginawa gamit ito. Zhao Qiang, pwede kang walang konsensya. Pero hindi mo pwedeng agawin ang aking gahapon. Isang garapon ng maasim at mabahong tubig. Saan ka pupunta kung dadalhin mo yan? Sino pa ang gagamit ng batong gilingan para gumawa ng tukwa sa syudad na ito? Sino pa ang gagamit ng lumang maasim na sabaw para sa kogulan? Hindi pababayaan ng langit ang masisipat. Master, kapag lumabas ka sa pintong ito, hindi ka na makakapasok sa industriya ng vegetarian food. Nakausap ko na ang lahat ng mga nagbibenta ng soybeans. Kung hindi ka pipirma, hindi ka makakabili kahit isang butil ng dekalidad na dilaw na balatong. Hindi pumirma si Matandang Chen. Sa kusina, ang ilang matatandang kasama niya. Sa loob ng mahigit 10 taon ay naghihintay ng direksyon. Kung sino ang ayaw, sumama na. Sige, itapon ang lahat ng lumang tukwa molds, frying pans, at stone plates sa kusina. Simula bukas, papalitan na ang lahat. Lahat ng kagamitan ay papalitan simula bukas. Ang buong linya ng automatikong kagamitan ng stainless steel ay hindi handa. Paano ang lumang maasim na sabaw na iniwan ni Matandang Chen sa laboratorio? Paano natin ito haharapin? Umuwi ka na at magpahinga, matandang buto. Matandang Chen, ang aga pa. Bakit mo inilagay ang malalaki at maliliit na papel na ito ng magkakasunod? Naayos ko na ang microfood stall registration permit. Ale, mula ngayon, maglalagay ako ng batong gilingan dito sa harap ng pinto. Hindi ito labag sa batas. Ay, hindi ba darating ang mga taga City Hall para paalisin? Hindi, malinaw na nakasulat ang address. Pribadong lugar sa harap ng No. 27 Lumang Kalye. Legal tayo dito. Ang health certificate. Nasaan ang medical examination book? Hindi pwedeng magtrabaho kung may sugat sa kamay. Hindi pwedeng humawa kung may ubo o sipon. Taunang pagsusuri. Malinaw na nakatatak ang selyo. Ang sipag mo talaga sa paggawa ng mga bagay. Mas sumusunod ka pa sa patakaran kaysa sa malalaking tindahan. Ang mesa na ito ay sa akin naman talaga. Kapag sinabi kong ilagay mo, walang sinuman ang maglalakas loob na magsalita. Pero pumila ka pa ng 2 araw para kumuha ng permit. Ang negosyong may kinalaman sa pagkain ay dapat sumunod sa mga patakaran. Hindi tayo humaharang sa daan. Hindi tayo nanggugulo. Malinaw ang mga account. Doon tayo nagkakaroon ng kumpiyansa. Heto, ito ang renta para sa buwang ito. Chen Yud, binabastos mo ako. Kung hindi dahil sa'yo noon, hindi man lang nakakain ng mainit na tokwa ang asawa ko. Ang pwesto ko naman ay nakatiwangwang lang. Hindi na kita sisingilin. Ang patakaran ay patakaran. Ang pabor ay pabor. Kung hindi mo tatanggapin, itatanggal ko ang batong gilingan ngayon. Sapat na ito para makatikim ng sariwang tokwa ang mga kapitbahay. Tio De, ang tubo ng tubig na ito ay kinuha ko. Mula sa bahay ni Al, purong tubig ang ginamit. Naglagay ako ng 2 filter. Malinaw na malinaw ang tubig. Magaling, Liang. Ilang oras mo binabad ang balatong? Binabad ko kagabi ng -9. 8 oras na ngayon. Namamagana ang balat ng balatong. Walang matigas na gitna sa likod ng balatong. Perpekto. Liang, gilingin mo na. Sage po. Dahan-dahan sa pagiling ng tokwa, huwag mong porsahin. Kung masyadong mabilis, iinit ang gatas ng balatong, at magiging maasim ang tokwa. Tio De, ganito po ba? Mas dahan-dahan pa. Sundin mo ang ikot ng batong gilingan. Huwag mong salungatin. Sige po, ingatan ko. Pantay ang pagdagdag ng balatong. 1 sandok ng balatong, 2 sandok ng tubig. Huwag hayaang matuyo ang asin. Ang gatas ay pino. Ay, ang puti ng gatas. Si Matandang Chen, nagsimula ng magbenta ngayon. Pagkatapos ng kalahating oras, kapag kumulo na ang tubig, ilagay sa kaldero. Areserba mo ako ng 2 mangkok ng taho.
Lagyan mo ng maraming sarsa. Dagdag na isang dakot ng atsara. Sige, 2 piso bawat mangkok. Pareho pa rin ang patakaran. Alam kong hindi ka mawawala. Yung mga tagalumang pabrika. Umiikot na ang batong gilingan ni Matandang Chen. Bilisan nyo, pumila na. Tio De, hindi ba talaga natin gagamitin ang defoamer na yan? Dati, sa ibang gawaan, nakita ko. Nagwiwisik lang sila ng kaunting pulbos. Agad nawawala ang bula, ang dali. Hindi pwedeng gamitin. Kapag sobrang kain yan, natutuyo ang bibig. Ang tradisyonal na tokwa ay umaasa sa kawayang chopstick na ito at sa tamang init sa kamay. Ang bula ay ang dumi ng balatong. Kailangan itong isa-isang alisin para luminaw ang sabaw. Ay, gaano karaming trabaho yan? Kung ayaw mong maghirap, huwag kang gumawa ng tokwa. Liang, tingnan mong mabuti. Tio De, ang lumang maasim na sabaw na ito ay parang tubig lang. Talaga bang magiging tokwa yan? Ito ang lumang maasim na sabaw. Ang sariling asim ng gatas ng balatong. Pinapabuo ang sariling buto ng gatas ng balatong. Ito ang tinatawag na original soup for original food. Tingnan mong mabuti. Hindi pwedeng sumayad ang sandok sa ilalim. Parang isda na lumalanggoy sa tubig. Dapat lang na umikot ang agos. Kapag kumapal na ang gatas ng soya, ayos na yan. Ayos na. Ilagay sa balde pagkatapos maluto. Matandang Chen, bigyan mo muna ako ng isang mangkok. Kumuha ka na lang. Ito nga ang lasa. 30 taon na akong hindi nakakaamoy ng ganito ka-authentic na amoy ng soya. Ang lambo. Matandang Zhao, kumusta? Magsalita ka naman. Huwag ka lang ngumunggoya. Lizzie, ang taho na ito ay napakinis sa bibig. Matutunaw agad sa isang subo. Pero ang tamis ng soya, direktang tumatama sa utak. Ang mga nakabalot sa kahon. Sa mga supermarket ay hindi talaga makukumpara. Kung ganoon, kukuha rin ako ng isang mangkok. Bigyan mo rin ako ng isang kahon. Iuwi ko sa tanghali para sa apo ko. Kuya, tingnan mo yung tindahan na yan. Tingnan mo yung tindahan na yan. Ang pila umabot na sa dulo ng eskinita. Tayo, isang kahon. Ang frozen tokwa, hindi pa nabebenta ngayon. Isang matandang ugod-ugod. Hindi ko alam kung saan nakuha ang ganyang estilo. Inaagaw ang negosyo ko. Paano kung mamayang hapon, pagdating ng Gataga City Hall, isusumbong natin siya sa pagharang ng daan? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakita yung puting papel na nakadiki sa kanyang tindahan? Microfood Stall Registration Permit. At yung titulo ng lupa ni Al. Mas kumpleto pa ang papeles niya kaysa sayo. Hello, Secretary Lee. Ako, si Liu Lao sa ng East City Cold Storage. Yung galing sa inyong grupo. Si Matandang Chen ay nagtayo ng pwesto sa lumang kalye numero 27. Patok na patok. Ngayon, lahat ng kapitbahay doon na sa kanya. Pakisabi kay Zhao Qiang. Tingnan natin kung paano siya ayusin. Sige, naiintindihan ko. Basta magsalita si Zhao Qiang. Dito sa lumang kalye, hindi na siya makakapagbenta ng tokwa. Padaan, padaan. Lausan, ang aga-aga, may problema ka ba? May problema. Malaking problema. Matandang Chen, sa pagtatayo mo ng pwesto rito, naisip mo ba ang aming kabuhayan? Liu Laosan, may permit kami. Ang Microfood Stall Registration Permit ay nakadikit sa tindahan. Bakit ka nag-iingay? May permit lang, agawin mo na ang kabuhayan ng iba. Tingnan mo ang sahig na to. Ang tubig na pinaghugasan nyo ng kutsara, hindi ba? Dumadaloy pababa sa tapat ng tindahan namin. Ito ay polusyon sa kapaligiran. Nagsisinungaling ka. Lahat ng aming waste water ay nasa malalaking timba. Walang ni isang patak na tumulo sa sahig. Sabi ko tumulo. Ngayon, huwag kang umasang makakapagtinda rito. Alisin mo yang timba o magreklamo tayo sa komunidad. Sasabihin kung wala kayong lisensya at nagakalat kayo ng dumi. Sino ang nagsabing nagakalat ng dumi? Si Chen Yu. Liu Jianjun, kung ayaw mo na yang mga mata mo, ibigay mo sa mga mas nangangailangan. 3 beses nililinis ni Chen Yu ang hagdanan na, yan araw-araw. Mas malinis yan ng 10 beses. Kaysa sa freezer mong puno ng langaw. Naku, nanggugulo lang yan ng umaga. Inggit lang yan dahil maganda ang negosyo ni Matandang Chen. Hindi na siguro nabebenta yang mga frozen tokwa mo sa freezer, no? Ale Zhao, huwag kang kumampi. Kompetisyon ito sa negosyo. Nagbebenta siya ng 2 piso bawat mangkok dito. Sinisira niya ang patakaran ng buong kalye. Ang mga tokwa na binibili namin sa tindahan ay kailangan naming ibenta ng 3 piso. Sinisira niya ang presyo para magmonopolya. Amy, sinisira ang presyo. Liu Laosan, 40 taon akong nagtrabaho sa pabrika ng bakal. Alam na alam ko kung ano ang patakaran. Si Matandang Chen, pinaghirapan niya ang paggawa ng tokwa. Sarili niyang lakas ang ginagamit niya. Ang frozen tokwa mo, 3 buwan nang nakaimba. Binababad mo lang sa tubig tapos ibebenta mo bilang sariwa. May mukha ka pa ba magsalita tungkol sa patakaran? Zhao Tishan, wala kang kinalaman dito. Huwag kang manghimasok sa usapan ng matatanda. Ngayon, kailangan kong alisin ang timba na yan. Subukan mong galawin. Ano, gusto nyo pang manakit ng tao? Amy, manakit ng tao. Kami ay mga sibilisadong mamamayan. Hindi kami gagawa ng ilegal. Pero kung galawin mo si Matandang Chen. Kaming mahigit 10 matatanda rito. Araw-araw kaming magsusulat sa Market Supervision Bureau. Ang pinagsamang reklamo. Kitang-kita ng mga kapitbahay. Si Matandang Chen,
gumigiling ng balatong tuwing umaga. Hindi man lang nagtatago ng uso. Ikaw, Liu Laosan, bukod sa panloloko, ano pa ang kaya mong gawin? Umalis ka. Umalis ka. Huwag mong abalahin ang lahat sa pagkain ng aho. Sage, Chen Yud, matapang ka. Umaasa ka sa mga matatandang ito na magprotekta sa iyo. Magkita tayo. Ang lumang kalye na ito ay hindi lang. Ang ilang matatandang ito ang nasusunod. Sige, huwag ka nang magpaalam. Punasan mo ang sarili mong laway sa sahig. Matandang Zhao, Al, at mga kapatid. Maraming salamat ngayon. Matandang Chen, kung magpapakumbaba ka sa amin, ibig sabihin, minamaliit mo kami. Kaming mga galing sa pabrika. Ngayon, ang taho na ito ay dapat dagdagan. Ang isang kusarang asara. Hahaha. Ngayon, lahat ng taho ninyo, libre ko na. Hindi ko sisingilin. Hindi pwede. 2 piso lang ang isang mangkok. Wala ka ng kita. Kung hindi mo pa sisingilin, aano pa ikot ang gilingan mo bukas? Tama, kung hindi ka sisingil, hindi kami kakain ngayon. 2 piso para sa pagod mo buong gabi. Kung hindi mo tatanggapin, matandang Chen, parang sinasabi mong nagnanakaw kami. Walang kwenta. Isang nagbibenta ng frozen na tukwa. Saan siya abot? Ano na ang susunod nating gagawin? Yung tindahan ng matandang Chen. Lalong lumalaki ang pangalan sa komunidad. Internet na ang panahon ngayon. Kung sikat siya, gawin nating dahilan ang sikat niya para mahulog siya. Ibig sabihin niyo po, maghahanap tayo ng tao na marunong sa teknolohiya, may otoridad, at ang sinasabi sa online ay paniniwalaan ng lahat. Si Dalin ng Shi Zhenbeiwei, ang pinaka-impluensya sa lungsod, na food science vlogger. Mahigit 1 milyon ang followers niya. Si Dalin, naririnig ko, hindi basta-basta nabibili. Sa pagsusuri, datos lang ang tinitignan niya. Mahirap bilhin. Walang taong hindi mabibili sa mundong ito. Walang taong hindi mabibili. May presyo lang na hindi pa nayaalok. At hindi natin kailangan na magpanggap siya. Nagbibenta si matandang Chen ng 2 piso isang mangkok. Sa presyo ngayon, 2 piso pa sa purong. Walang additives na tukwa mula sa batong gilingan. Maniniwala ka ba? Ibig sabihin niyo po, kapag dinala ni Dalin ang kanyang mga kagamitan para subukan, at makita kahit konting additives lang, ang soybeans ay binili sa palengke. Ang tubig ay galing sa gripo ng lumang kalye. Kapag may isang indikador na hindi pumasa, at na-expose sa internet, siya ay magiging test tofu na nanloloko sa publiko. Kontakin si Dalin. Dublado ang bayad ko sa kanya para sa pagpromote ng bagong produkto. Opo, sir. Asikasuhin ko po agad. Master, kaya po ba ng inyong tradisyonal na pamamaraan ang siyentipikong instrumento? Mga kaibigan, tingnan nyo ito. Lumang kalye, no 27. 2 piso para sa isang mangkok ng taho. 3 piso para sa isang piraso ng lumang tokwa. Sa panahon ngayon na mataas ang presyo. Sa tingin nyo, posible ba yan? Ngayon, hindi tayo makikinig sa mga kwento. Hindi tayo magkapadaig sa damdamin. Gagamitin natin ang siyentipikong datos para magsalita. Binata, anong ginagawa mo dyan na may hawak na bakal? Nakaharang ka sa pila. Tito, tinutulungan ko lang po ang lahat na masiguro ang kalidad. Sa tingin nyo po, masarap ang tokwa na ito, di ba? Malamang, kung hindi masarap, bakit ako gigising ng maaga para pumila araw-araw? Pero alam nyo po ba kung bakit ito masarap? Ngayon sa merkado, industrial gypsum, defoamer carrageenan preservatives. Basta tamang halo, kahit tubig at okara lang, makakagawa ka ng lasa ng dekalidad na tokwa. 2 piso isang mangkok, hindi pa nga sapat sa puhunan ng soybeans. Nagsisinungaling ka. Sa tingin nyo ba ang amo ay isang buhay na badha o isang tesh guru? Gumagamit kami ng batong gilingan, at lumamaasim na sabaw ang ginagamit namin. Anong text ang sinasabi mo? Huwag kang magbintang ng walang basihan dito. Huwag kang masyadong mag-init, bata. Kung walang halo, pahintulutan mo akong suriin. Sa aking live stream, may 20,000 tao ang nanonood ngayon. Ang detector ay hindi nagsisinungaling. Bakit ko hahayaang suriin mo? Mayroon kaming micro food stall registration permit. Mayroon kaming health certificate. Araw-araw nagpapatrolya ang mga city guard. Wala silang sinasabi. Sino ka ba para magsalita? Elia, Dalin, tama. Nakita ko na ang mga video mo online. Pasensya na po, Lolo. Para rin ito sa kalusugan ng mga mamimili. Ano ang gusto mong suriin? Suriin ang chlorine dioxide, mga nalalabi ng heavy metals, at ang kinakamahalaga, ang gypsum at acidity indicators. Kung industrial gypsum ito, ang nilalaman ng calcium ions as sulfate radicals, ay labis na lalampas sa limitasyon. Kung chemical synthetic coagulant ito, ang electrical conductivity at ordinaryong tokwa, ay ganap na magkaiba. Seg, Tiyode, Hayaan mo siyang magtest. Malinis ang mga bagay na ito. Ano ang kinatatakutan ng bakal na baras? Mga kaibigan, magsisimula na tayo ng live sampling ngayon. Chen Yude, pwede ba akong humingi ng isang mangkok ng orihinal na katas? Yung walang halo. Eliang, kumuha ka ng isang mangkok ng purong soy milk. Seg. Ngayon, ang unang pagsubok ay para sa sulfur dioxide residue. Maraming maliliit na pagawaan, para lang magmukhang puti ang tokwa, ay gumagamit ng sulfur para usukan ang mga balatong. Kung sobra, magiging pula ang halaga. Ulang-ulang mga balatong namin ay isa-isang pinili. Tito, ang datos ang magsasalita. Walang nakitang sulfur dioxide. Ngayon, susukatin ang pangalawang item, ang ratio ng calcium ion sa sulfate.
Lolo, sabi niyo gumamit kayo ng lumang maasim na sabaw. Tama ba? Lumang maasim na sabaw. Ang paggawa ng tokwa gamit ang maasim na sabaw ay pangunahing umaasa sa mga mikrobyo tulad ng lactic acid bacteria at acetic acid bacteria. Ang calcium ion at acidity nito ay mas tiyak kung gumamit ng gypsum. Kahit na edible gypsum, ang konsentrasyon ng calcium ion ay magiging higit sa 300 mg. Kung industrial gypsum, mas mataas pa iyon. Pakitingnan ang screen. Ngayon, ang halaga ay 80, 70, pataas pa. Tapos na. Sobra na ba? Manahimik ka. Konsentrasyon, 47 mg. Walang nakitang sulfate. Normal na saklaw ng asim. Ano, may nakita ba kayong kakaiba? Mga kaibigan, gagawin natin ang huling pagsusuri sa protina at pinagsamang screening ng additives. Kailangan nito ng 2 minuto. Dalin, tingnan mo yang mangkok. Ito ay balat. Sabi ng netizen, ito raw ay balat ng tokwa. Ang pambansang kamantayan ay 3.2 gramo. Ang isang mangkok na ito ay 5.2 gramo. Walang nakitang heavy metals at defoamer. Impossible. Sirang-sira na yang instrumento. Ang taho na 2 piso lang. Gumagamit ng ganitong klase ng sabaw. Hindi sira ang instrumento. Ang beans ay piniling lokal na gintong balyena. Ang tubig ay sinala ng 3 beses. Malinis na tubig. Dalin, kayang sukatin ng siyensya ang datos. Pero hindi ang konsensya. Napahiya. Ang galing ng river science popularization ni Dalin dito. 5.2 gramo ng protina. Mas puro pa ito kaysa sa imported na soy milk. Na 15 piso sa supermarket. Host, hindi ba sinabi mo kanina na 2 piso? Ay hindi pwedeng maging magandang kalidad. Anong masasabi mo? Dalin, huwag mong inumin. Baka may iba pang hindi tiyak na sangkap. Kuya Dalin, bumalik ka sa katinuan. Lampas 50,000 na ang online viewers. Nagmamadali na ang mga comments. Ayon sa napakasunduan natin kahapon. Sa Instant Food Group, dapat mong gabayan ang opinyon ng publiko. Sabihin mo na ang kulayang soy milk na ito ay hindi normal na puti. Siguradong may soy protein isolate, powder at defoamer residue. Kuya Dalin, magsalita ka. Kuya Dalin, sumagot ka naman. Nanood ng live size Hawkyang. Nag-text si Sekretaryo Lee kanina. Sabi niya, basta ilihis mo lang ang usapan. Ang natitirang 500,000 na balance A, may deposito sa account ngayong tanghali. Bakit ka nakatulala? Xiao Zhang, Kuya Dalin, nakasindi ang mikropono mo. Uminom ka. bakit ako inom? Nag-record ako. Ano bang masarap sa inumin? Mula sa street vendor na ito, bilisan mo, sundin mo ang script. Inainom kita. Eliang, bigyan mo pa ng isang mangkok ng mainit na inumin ang batang ito. Sage po, Tiyode. Lahat ito ay malinis na giniling sa bato. Hindi mainit sa bibig. Inumin mo. Hindi ito masusukat ng instrumento. Tikman mo gamit ang bibig mo. Tingnan mo kung ang soybeans ng lumang kalye ay teknolohiya. Inumin mo. Ito. Kuya Dalin, bakit ang soy milk na ito ay walang amoy ng beans at napakakinis sa lalamunan, hindi malagkit? Mga kaibigan, ako si Dalin at nagtuturo ako ng food science. Sa loob ng 8 taon, palagi kong sinasabi sa inyo, maniwala sa datos, maniwala sa agham. Narito ang datos, 0 additives. Kuya Dalin, hindi ko dapat sabihin. Kagabi, tumanggap ako ng 100,000 deposit. Ang misyon ko ay dalhin ang mga high-tech na instrumentong ito sa harap ng 2 pisong tindahan ng tokwa na ito. At gamitin ang nakakapanlinlang na datos para akusahan ang matandang ito ng paggamit ng pang-industriyang additives at teknolohiya ng kalye para tuluyan ng hindi makapagbenta ang kanyang tindahan sa lumang kalye. Aba, kaya pala, isa siyang walang pusong bayaran. Bata pa, pero walang ginagawang mabuti. Nandito para mang-api ng matanda. Hindi ka ba nakukonsensya? Huwag kayong magmadali, mga kaibigan. Pakinggan ninyo muna siyang matapos. Lolo, nakukonsensya ako. Alagang nakukonsensya ako. Nang ininom ko ang tokwat gatas na ito, sa isang lagok pa lang, alam ko na wala akong kwenta. Ang bayan ko ay nasa Southwest Shandong. Bago ako magnegatibo 8 taong gulang, nagtatrabaho ang mga magulang ko sa labas. Lumaki ako sa bundok kasama ang lola ko. Noon, nagtatanim kami ng balatong sa bukid. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, ginagamit ng lola ko ang isang lumang batong gilingan para gilingin ang balatong para sa akin. Ang kalan ay pinapainit ng kahoy. Ang katas na galing sa gilingan, sa ibabaw ay may namumuong isang makapal na gintong balat ng balatong. Sa loob ng 30 taon, hindi ko na nalasahan ang ganitong lasa. Ang soy milk sa syudad, pulbos lang ang ginagamit. O kaya'y may halo ng preservative.
Ngayon lang ulit ako nakatikim. Ang lasa ng sikat ng araw mula sa balatong ng taglagas, ng amoy ng bato mula sa batong gilingan, at ng usok mula sa lutuan. Chen Yud, ito ang lasa na ginagawa ng lola ko para sa akin. Ako, si Dalin, ngayon ay ipinapahayag, sa harap ng 50,000 katao, na ang pera mula sa Instant Food Group, ay ibabalik ko ng buo. Ang Dalin review ay pansamantalang ititigil. Hindi pa patay ang dila ko, hindi pa patay ang konsensya ko. Ang tokwa na ito na 2 piso, ay gawa sa tunay na sangkap, at naglalaman ng lumang prinsipyo ng mga tsino. Sino mang magsabi na ito ay teknolohiya, ay walang konsensya. Tio, humihingi po ako ng tawad. Kahit siyain niyo ang makina ko, tatanggapin ko. Hijo, punasan mo ang luha mo. Ang isang tunay na lalaki ay hindi basta-basta umiiyak sa kalye. Isang mangkok ng soy milk, 2 piso. Kung sa tingin mo sulit, ayos na yan. Tungkol naman sa 100,000 o 200,000 na yan. Hindi yan ang nasa kaldero ng ordinaryong tao. Dahil naalala mo ang lola mo, kung gusto mo pang uminom sa hinahara, dumating ka lang, iyo ang bahala. Mabuti na lang at nagkaintindihan. Ito ang tunay na ugali ng mga tagalumang kalye. Ang marunong umamin ng pagkakamali ay karapat-dapat purihin. Ngayon, hindi na kita sisigawan. Umupo ka at kumain pa ng isang mangkok ng taho. Kumain ka muna bago umalis. Kuadalin, sumabog tayo. Ang online viewers ay lumampas na sa 100,000. Puno ang screen ng mga komento tungkol sa Chen's traditional tofu. May nagtatanong pa kung saan ang address. Sabi nila, handa silang mag-high-speed train ng 3 oras para lang makakain. Lolo, ipopost ko ang recording ng live stream ngayon. Sa aking main page, hindi ko ito buburahin kailanman. Ito ang pinakamagandang ebidensya. Bahala ka. Basta huwag lang maantala ang pila ng iba. Susunod, kaninong taho ito? May dagdag na pickled long beans, tama ba? Walang hiya kang taksil. Isang grupo ng mga walang utang na loob. Manager, tuluyan nang nawalan ng kontrol ang sitwasyon. Ibinabalik ni Dalin ang down payment. At ipinost pa niya sa Weibo ang screenshot ng email na pinag-usapan natin kahapon. Ngayon, sinasabi ng buong internet na inaabuso natin ang mga customer. Masamang kapital na sumisira sa mga artisan. Ang ating official flagship store ay nakatanggap ng mahigit 4,000 na refund sa loob ng 2 oras. Kung gayon, umarkila ng mga troll para pabagsakin ang kanyang kasikatan. Hindi na mapipigilan. Live stream iyon. Daan-daang libong tao ang nakakita mismo. Ang resulta ng pagsubok ng makina ni Dalin, 5.2 na protina ng toyo. Ang standardisasyon ng sarili nating pabrika, hindi man lang umabot sa ganoong halaga. Ngayon, kinukwestiyon ng mga netizen kung ang tukwa na ibinibenta natin ng 880 bawat plato ay mayroon talagang black technology additives. Si Chen Yud, mayroon ba talaga siyang ganoong kakayahan? General Manager, may isa pa pong bagay. Tumawag po ang kalsada sa lumang kalye kanina. Dahil sa sobrang sikat online, ngayong hapon, maaring mayroong maaming mamamayan ang pumunta sa lumang kalye para pumila. Plano nilang magbigay ng volunteer service sa tindahan ni Matandang Chen para matiyak ang maayos na daloy ng trapiko. Sumikat ang pangalan, pero kung walang puhunan, hangin lang din yan. Nagigiling siya ng 50 kahon ng tukwa sa isang araw. Magkano lang ba ang kikitain niya? Ang ibig niyo pong sabihin, ang tukwa ni Chen Yud ay umaasa sa lokal na produksyon ng non-gmo gintong balyena mula sa kabundukan. Mayroon tayong kabuuang 3 malalaking taniman ng toyo sa lungsod at paligid nito. Ipaalam sa purchasing department na makipag-ugnayan sa 3 bese na ito. Pa sa eksklusibong kasunduan sa pagbili. Sa presyong 40% na mas mataas kaysa sa presyo ng merkado. Gusto kong ilok ang lahat ng dekalidad na gintong balyena na maaring ipamahagi sa merkado sa loob ng susunod na 3 buwan. Sa bodega ng grupo, hindi ko siya bibigyan ng kahit isang butil ng toyo. Tingnan natin kung paano siya makakagawa ng tukwa. Mang Zhang, gaya ng dati. Bigyan mo ako ng 500 kilo ng nonggumo na gintong balyena. Ay, Matandang Chen. Bakit ikaw mismo ang pumunta ngayon? Si A Liang ay naglilinis ng batong gilingan sa tindahan. Naisip kong dumaan at tingnan. Kung dumating na ang bagong ani ng balyena ngayong panahon. Bakit, Mang Zhang? Mukhang hindi maganda ang iyong pakiramdam ngayon. Matandang Chen, pesensya na. Ngayon, kahit isang butil ng balyena ay hindi ko maibibenta sa iyo. Mang Zhang, 20 taon na tayong magkaibigan. Mula nang magtayo ka ng pwesto sa lumang kalye. Dito na ako kumukuha ng balyena sa iyo. Bakit? Ayaw mo na ba ng cash na binibigay ko? Ano ba ang sinasabi mo? Ganoon ba akong tao? Kaninang umaga, ang legal department ng Instant Food Group at ang purchasing team ay nagmaneho at nilibot ang 6 na malalaking supplier. Sa aming lugar, ang hawak nila ay ito. Eksklusibong pagbili. Eksklusibong pagbili. Nakikita mo ba ang halagang ito? 40% premium na mas mataas sa presyo ng merkado. Buong bayad cash. Isang kondisyon lang. Ngayong panahon, lahat ng gintong balyena sa kamay ng mga malalaking magsasaka. Sa 3 kalapit na probinsya, maliban sa kanilang grupo, hindi dapat makapasok sa retail market kahit isang butil. Dobleng multa sa paglabag sa kontrata. Binara na ni Mang Zhang ang lahat ng daan. Mang Chen, alam kong ang iyong tradisyonal na tokwa ay sikat sa lumang kalye. Pero ako'y isang nagbebenta lang ng butil. 5 bibig ang umaasa sa tindahan na ito. Ang kumpanya ni Zhao Qiang. Hindi namin kayang kalabanin. Kung magbebenta ako sa iyo ng 1 kilo ng palihim, bukas ay gagamitin nila ang kontrata at ang mga probisyon sa paglabag para idemanda ko. Mawawala ang lahat sa akin. Malulugi ang negosyo ko. Mang Zhang, ayokong pahirapan ka.
Wala na bang natira, kahit kaunti sa mga maliliit na tindahan sa paligid? Wala na. Nagbigay ng mahigpit na utos si Zhao Qiang. Kahit ang mga sirang butil at durog na butil sa ilalim ng sako, binili nila sa presyo ng magandang butil. Sa madaling salita, ikaw ang pinupuntirya niya. Mang Chen, napakasama ng puso ng iyong alagad. Naiintindihan ko. Salamat, Mang Zhang. At sinabi mo pa sa akin ang totoo. Mang Chen, pakinggan mo ang payo ko. Hindi kayang talunin ng maliit ang malaki. Bakit hindi ka gumamit ng ordinaryong soybeans mula sa Northeast? Marami yan. Hindi yan kontrolado ni Zhao Qiang. Mababa ang oil content ng butil na yan. Hindi makukuha ang kinakailangang asim para sa lumang maasim na sabaw. Mang Chen, Mang Chen. Tio De, nasaan ang butil? Wala ring stock si Mang Zhang. Wala nang butil. Paano nangyari yan? Ang laki ng palengke ng butil sa silangang bahagi ng syudad. Hindi makabili ng 500 kilo ng balatong. Binili ni Zhao Qiang ang lahat ng golden soybeans sa 3 kalapit na probinsya. Pumirma siya ng exclusive agreement. Sinumang magbenta sa akin ay lalabag sa kontrata. Kasuklam-suklam na tao. Malinaw na gusto niya tayong gutumin hanggang mamatay. Tio De, hindi tayo pwedeng umupo lang at maghintay ng kamatayan. Pupunta ako sa ibang tindahan ng butil. Hindi ako naniniwala na lahat ng balatong sa buong syudad ay nabili na ni Zhao Qiang. Huwag ka nang pumunta. Ang ordinaryong balatong ay kulang sa tubig at mababa ang aktibidad ng protina. Pwede ito sa machine-made tofu. Pero kung gagamitin sa tradisyonal na maasim na sabaw, pagpasok pa lang sa kaldero, magiging malabnaw na sabaw lang. Hindi ito magiging tokwa. Kung gayon, bumili na lang tayo sa supermarket. May malalaking pakete ng organic beans sa supermarket. Dagdag 2 piso lang kada kilo. Bawasan na lang natin ang kita. Mas mabuti pa kaysa sa huminto tayo, di ba? Ang balatong sa supermarket ay masyadong matagal nang nakaimbak sa cold storage. Patay na ang embryo nito. Ang patay na balatong ay walang buhay. Ang giniling na sabaw ay maligamgam. Ang maasim na sabaw ay agad naluluwag. Liang, ang dahilan kung bakit tinawag na tradisyonal ang tradisyonal na tokwa ay dahil hindi pwedeng ikompromiso ang mga sangka. Kapag nagbago ang sangka, ang tokwa ay magiging patay na bagay. Ano na ang gagawin natin? Ngayong hapon, ang mga kapitbahay ay naghihintay pa rin para sa tokwa. Sabi ni Zhao Tishan at Zhao Chulian, ngayong hapon, dadalhin nila ang mga taga-kapitbahay para magdila kasama natin. Kung hindi tayo magbubukas ng pinto, isipin nila na tayo nagpalaki ng ulo pagkatapos kumita. Kung hindi tayo magbubukas, sabihin nating pangit ang kalidad ng biens. Magpahinga muna ng isang araw. Tio De, narinig ko sa kay Liu Lao sa ngayong umaga. May dumating na maraming murang soybeans mula sa timog. Binababad para lumaki. 1 kilo ay kayang magbigay ng 4 na kilong tokwa. Paano kung kumuha ko ng konti sa kanya? Para makapagpatuloy muna tayo ngayong araw. Liang, noong unang araw ko ikaw turuan sa. Anong pangako ang ibinigay mo sa harap ng batong gilingan? Hindi magdadagdag ng peking sangka. Hindi gagamit ng patay na beans. Hindi gagamit ng chemical na pampabuo. Ginamit ni Dalin ang mga instrumento sa live stream. At lumabas na 5.2 ang protein natin. Kung gagamit tayo ngayon, ang murang beans ni Liu Laosan, bukas ay lumabas na 3.2. Paano na ang sasabihin ni Dalin online? Paano mo haharapin ang mga matatanda sa lumang kalye na araw-araw? Na kumakain ng taho, saan mo ilalagay ang kanilang? Pero pinipilit ni Zhao Qiang na isara tayo. Isara na lang kung isasara. Binili niya ang lahat ng soybeans. Iyan ang kanyang kakayahan. Ang kakayahan naman natin ay ang pagbabantay sa gilingang ito. Hindi naglalagay ng maruming bagay dito. Bakit hindi bukas si Matandang Chen ngayon? Naghihintay pa naman ako na makabili ng 2 piraso ng tradisyonal na tokwa para sa nilagang isda ng apo ko mamayang gabi. Ale, sarado kami ngayon. Hindi maganda ang kalidad ng balatong kaya hindi kami gumawa. Ha? Hindi maganda ang balatong. Matandang Chen, napakahigpit mo naman sa pamantayan. Narinig ko na binili na lahat ng magandang balatong. Si Zhao Qiang ba ang gumagawa ng kalokohan? May pera siya kaya bumili siya na marami. Hindi naman labag sa batas. Hintayin na lang natin ang bagong ani ng balatong. Naku, ang ugali mo talaga, nakakainis. Aano kung ganito? Uwi ako sa probinsya. Papadalhan ko kayo ng 2 sako mula sa tiyuhin ko. Hindi marami ang tanim nila sa sarili nilang lupa. Pero may mga 100 libra siguro. Salamat, Al. Ang 100 libra ay hindi sapat para sa 2 araw. Nakakapagod din po ang pag-uwi ninyo sa probinsya. Pakinggan niyo ako. Tingnan muna natin ang sitwasyon sa loob ng ilang araw. Sige, kung may problema ka, dapat sabihin mo sa amin, sa mga kapitbahay mo sa lumang kalye. Huwag mong sarilinin. Tio De, ito na lang ang natitira. Hindi na nga makagawa ng isang mangkok ng gatas ng balatong. Liang, matulog ka na. Hindi na tayo kailangang magsimula bukas ng umaga. Tio De, hindi ako makatulog. Sa tuwing naisip ko si Zhao Qiang na umiinom ng kape sa ika-36 na palapag. Habang tayo ay nagbabantay sa walang laman na gilingan. Parang may nakabara na bato sa puso ko. Walang batong mananatiling nakabara habang buhay. Mabagal umikot ang gilingan. Pero darating ang oras na ikot din ito. Matulog ka na. Tio De, narinig mo ba? Sa labas parang may tao. Tingnan natin sa labas. Tio De, kakaiba ang ingay na yan. Parang may 10 kariton. Huwag kang magpanik. Patayin mo ang flashlight. Nakakasilaw sa mata ng iba. Ito ba ang pwesto ni Master Chen? Ako si Chen Yu. Sino kayo?
Ay, tama ang napuntahan namin. Sa wakas, nakita ka rin namin. Master Chen, ako si Lao Jeng mula sa Xiaogu Village, Bishan County. Naalala mo pa ba ako? Lao Jeng, ang Lao Jeng na tumulong sa amin sa Bishan 8 taon na ang nakakaraan. Sa pagpapalaki ng gintong balyena. Ako nga, si Lao Jeng. Mga kababayan, bilisan nyo. Nandoon si Master Chen. Hindi tayo nagkamali ng lugar. Tio De, ito, puro balatong. Master Chen, ingnan mo ang kalidad nito. Gintong balyena na inani lang noong nakaraang buwan. Mula sa gilid ng bundok. Bawat butil ay pinili ng kamay. Walang ginamit na kemikal na pataba. Puro sariling organikong pataba ang ginamit. Lao Jeng, ano ang ginagawa nyo? 80 milya ang layo ng Bishan dito. Paano kayo nakarating dito? Kagabi, napanood ko ang live stream ni Dalin. Nabalitaan kong ang malaking boss sa syudad ay masama ang loob. Binili lahat ng beans na para sa iyo. Gusto niyang patayin ang gilingan ni Master Chen. Kalahating gabi, si Tio Jeng sa nayon. Sumigaw sa loudspeaker. Walang natulog sa buong nayon. Gamit ang flashlight, pumili sila ng beans sa bodega ng butil. Bago mag-umaga, umarkila kami ng truck na panghatid ng baboy. At dinala ang beans sa syudad. Hindi makapasok ang truck sa lumang kalye. Binuhat namin ito sa aming mga balikat. Master Chen, 8 taon na ang nakalipas, sinalanta ng peste ang Bishan. Ang gintong balyena ay malapit ng maubos. Ikaw lang ang sumakay sa hard seat na tren. At nagbantay sa greenhouse ng 7 araw at 7 gabi. Tinuruan mo kami ng teknolohiya sa pagpapalaki ng walang bayad. Isa-isa. Nang umalis ka, kahit isang patak ng tubig ay hindi mo ininom mula sa amin. Sabi mo, basta't maayos naming itanim ang beans. Hindi mawawala ang lumang prinsipyo ng mga tsino. Ngayon, inaapi ka ng mga taga-syudad. Kami, ang mga taga-Bishan, ang unang hindi papayag. May 1 tonelada ng gintong balyena dito sa lupa. Ito ay pinagsama-sama ng 30 pamilya. Huwag kang mag-alala sa bayad. Gamitin mo lang hanggat gusto mo. Kapag naubos, mayroon pa kami sa bahay. Tama, walang bayad. Para kay Master Chen, sa paggawa ng tokwa. Nagpapasalamat si Chen Yude sa mga kababayan. Master Chen, huwag mo kaming pahiyapan ng ganyan. Ay naku, bakit ang ingay-ingay ngayong umaga? Anong nangyayari? Ale, lumabas ka na. Dumating na ang mga taga-Bishan dala ang mga balatong. Bilisan mo takuluan ang kubig sa bahay. Para sa matamis na inumin ng mga kababayan. Narito na. Mga kababayan, uminom muna kayo ng mainit na tubig. Siguradong napagod kayo sa biyahe. Ano? Huwag na kayong tumunganga diyan. Tulungan niyo kaming magbaba ng karga. Ilagay ang mga sako ng balatong sa bakuran ni Al. Tama, ayusin ang pagpatong. Lagyan ng kahoy sa ilalim para hindi mamasa. Eliang, linisin mo ang gilingan at magpakulo ng tubig. Sage, Tio De, ngayon, gigiling tayo hanggang magsawa. Zhao Qiang, masamang balita. Bakit ka nagpapanik? Ang tungkol sa pagpapadala ng balatong ng mga magsasaka ng Bishan. Nakita ko na sa internet. Isang grupo lang ng mga magsasaka. Hindi yan makakagawa ng malaking gulo. Hindi tungkol sa balatong. Ang Industry Quality Self-Regulation Association at ang Third Party Food Independent Testing Agency, naglabas sila ng pinagsamang abiso ngayon. Hindi ito possible. Ang bagong coagulant at defoamer sa kusina, lahat yan ay mula sa R&E Department. Ginamit sa loob ng National Standard Limits. Paano ito may tuturing na illegal? Ang problema, ang issue ay nasa limitadong supply. Ang live stream ni Dalin kahapon Ay nagpataas ng atensyon sa buong issue. Sa pinakamataas na antas. kaninang madaling araw, ilang mga voluntaryong grupo Ang mga pagpapagtanggol ng karapatan ng mga mamimili. ay nakipag-ugnayan sa pinakamataas na third-party laboratory sa lungsod Pumunta diretso sa ating mga tindahan para kumuha ng mga sample sa lugar. para mapanatili ang produksyon na 5,000 kahon araw-araw. Dinagdagan ng tagapamahala ng kusina ang dosis ng chemical na defoamer na 3 bises sa normal na pamantayan. Sa ulat ng sample, ang pinaghalong ay sobrang taas ng silicon residue. Ang balitang ito ay nasa trending na ngayon sa internet. Ang ating hotline ng customer service ay Puno na ng tawag mula sa mga humihingi ng refund. Kausapin ang ER para magbigay ng pressure. Humingi ng muling pagsusuri. Sabihin na lang na human error ng empleyado ang sabay. Huli na, Zhao Qiang. MR Wang, pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Isang maliit na oversight lang ito sa kusina. Wala nang kailangan ipaliwanag, Zhao Qiang. Dahil sa iyong bulag na paghabol sa bilis ng linya, nabunyag ang produkto ng Instant Food Group sa food fraud at sobrang taas ng chemical. Ang stock ng Instant Food Group sa loob ng 2 oras ay nawala ang halagang 400 milyon. Ang Board of Directors ay nagpasa na ng resolusyon. Ang galin ng lahat ng iyong tungkulin bilang manager. Ang iyong opisina ngayon ay kukunin ng audit team. Ikaw ay pinaghihinalaang lumabag sa kontrata, nilabag ang interes ng kumpanya, at naging sanhi upang harapin ng grupo ang napakalaking multa sa paglabag sa kontrata. Ang legal department ay susuriin at i-freeze ang iyong personal na ari-arian para sa susunod na bayad pinsala. Wang, ginawa ko ito para sa kahusayan ng grupo. Sa pagpapalista sa stock market. Ang kahusayan na walang kalidad ay panloloko. Simulan ang pagsil ng lahat ng account. Ginoong Zhao, umalis ka kaagad sa gusali.
Ngayon. Zhao, saan ka pa magtatago? Bossman, Ang problema sa mga account, nililinis na ng legal department ng grupo. Kalokohan. Naglabas na ng anunsyo ang Board of Directors. Ikaw, Zhao Qiang, ay sinipapalabas. Ang balanse ng aking gintong balyena mula sa kabundukan, buong 380,000 ay nakapirma sa iyong personal na garantiya. Kung hindi mo babayaran ngayon, wala kang pupuntahan. Ang mga kagamitan at balyena ay pumasok sa bodega ng grupo. Ito ay opisyal na gawain. Kabalbalan. Artikulo 23 ng kontrata. Dahil sa personal na maling desisyon na nagdulot ng paglabag sa kontrata, ang lumagda bilang garantor ay mananago sa magkasamang bayad pinsala. Zhao Qiang, nakapag-aral ka. Ikaw mismo ang lumagda. Ikaw mismo ang naglagay ng pulang marka ng daliri. Ngayon sasabihin mo sa akin na tungkulin lang yan? Ang account ng kumpanya ay frozen na ngayon. Ang meron lang ako. Ay ang mukha ko, di ba? Ang iyong Mercedes-Benz ay kinuha na ng mga naglilikidate ng korte ngayong tanghali. Di ba? Ang iyong 2 silid na unit ay may silyo na rin. Zhao Qiang, isa ka ng pulubi ngayon. Paano mo babayaran ang 380,000? Wang Desyon, bitawan mo ako. Bitawan? Kung bibitawan kita at tumakas ka, sino ang hahabulin ko? Sasabihin ko sa iyo. Ngayon, pipirma ka ng fingerprint at isasangla ang mga mamahaling relo mo. O maghihintay tayo dito. Nakasangla na ang mga relo ko sa property management. Sa bayarin sa opisina at kuryente noong nakaraang buwan. Wala na akong kahit ano ngayon. Ikaw naman loloko. Talagang malas ako. Bakit ako naniwala sa panloloko mo? Tara, hangin natin ang chairman. Sa lobby ng grupo. Hoy, Sekretaryo Lee, ang USB drive na nakakandado sa ikatlong drawer ng opisina ko. Nandiyan ang backup ng mga customer ko dati. Kunin mo para sa akin. Hihintayin kita mamayang hapon sa dati nating lugar. Zhao Qiang, nag-report na ako sa bagong manager. Lee, 5 taon mo akong sinamahan. Ang backup na yon ay personal kong pag-aari. Nasa computer ng kumpanya. Kung nasa computer ng kumpanya, pag-ari na yon ng kumpanya. Lee, noong kinasal ka, ako ang nagpahiram sa iyo ng down payment. Ang 100,000 yon, naibawas na yon sa sahod ko noong nakaraang buwan. Nabayaran na kita. Zhao Qiang, parang awa mo na. Huwag mo na akong tawagan. Kung malalaman ng bagong boss na may koneksyon pa tayo, mawawalan ako ng trabaho. Trabaho? Lahat para sa trabaho. matandang Chen. Ang lumang tokwa na to, iuwi mo at igisa sa isda. Napakasarap niyan. Kapag umuulan, madaling lumamig ang kasukasuan. Sa lumang tokwa ngayon, sinadya kong lagyan ng luya para mawala ang lamig. Ay, ang galing mo talaga. Ang mga kabataan ngayon, hindi na alam yan. Matandang Chen, bakit hindi ko nakita si Eliang ngayon? Nilalamig ba siya? May bagong bili akong banlandyan dito. Walang sakit sa likod, sinubukan ang bagong dating. Nagintong balyena mula Bishan. Ang batang yan, talagang pinagpipilitan ang sarili sa balatong. Mabutit walang sakit. Malakas ang ulan ngayon. Kaunti lang ang mga kapitbahay na dumating. Umuwi ka na ng maaga at isara ang tindahan. Pagkaubos nitong isang kaldero, sarado na. Tio Zhao, uminom ka pa ng kaunting sabaw, para mainitan ka bago umalis. Sage, Tio Chen. Sa buhay na ito, ang makakain ng tokwa mo. Sulit na ang aking rayuan. Kapag busog, titibay ang katawan. Guro, ang tukwa na ito ay talagang mainit. Zhao Qiang, saan ka man mapunta sa hinahara, huwag mong hayaang mawala ang init na ito. Ano ba talaga? Ang ginagawa ko? Tumayo ka. Huwag kang humiga sa tubig. Zhao Qiang, malamig sa lupa. Huwag mo akong hawakan. Isa akong pulubi ngayon. Ang pulubi ba ay hindi na kumakain? Bitawan mo ako. Zhao Qiang. 5 taon na ang nakalipas sa greenhouse. Kumain ako ng hilaw na tokwa. 3 araw akong nagtay.
Sino ang nagbuhat sa akin noon at tumakbo? Ang 5 milya papunta sa health center. Pakiramdam ko, hindi ako karapat-dapat. Karapat-dapat o hindi, ang tiyan mo ang magsasabi. Kunin mo, sumama ka sa akin sa loob. Tiyode, bakit mo pa dinala pabalik ang walang utang na loob na yan? Nang siya, kasama si Liu Laosan, ay naghanap ng mga tao para sirain ang ating tindahan. Naisip ba niya na ikaw ang gyodi ko? Nang monopolya niya ang mga balatong ng bisyan. Naisip ba niya na bigyan tayo ng pagkakataong mabuhay? Liang, kumuha ka ng malinis na tuwalya para kay Qiangzi. Tiyode, ang suot niyang suit ay nagkakahalaga ng daan-daang libo. Gagamitin niya ang lumanating tuwalya. Kumuha ka na. Kumuha ka na. Kumuha ka na, huwag mong dungisan ang lugar natin. Qiangzi, baka matigas ang upuan. Hindi. Puro putik ang suite ko. Ang upuan ay para sa tao, hindi para sa ninuno. Qiangzi, pamilyar ka ba sa tunog na ito? Ang maliit na bahay na kahoy sa Bishan. Maliit na bahay na kahoy. 8 taon nang nakalipas. Noong panahong iyon, nabalutan ng niebe ang bundo. Ang 500 kilo ng balatong na dinala natin ay, lahat ay nagyelo sa bodega. Wala nang ibang bagay sa lupa. Tanging kalahating banga na lang ng pinagiskisan ng tokwa ang natira. At ang mga nagyelong sibuyas na nakuha, mula sa kanal ng dragon. Tiyodi, huwag na po ninyong sabihin. Bakit hindi ko sasabihin? Noong panahong iyon, gutom na gutom ka. Ginamit ko ang sandok na ito para iprito ka na. Isang malaking mangkok ng sapal ng tokwa na may mantikang sibuyas. Kinain mo hanggang sa nilinis mo pati ilalim ng kaldero. Sumumpa ka sa akin, Master, na sinasabi, ito ay mas masarap pa sa karn sa syudad. Ako, nakalimutan ko. Hindi mo nakalimutan. Ayaw mo lang nito. Ayaw mo dahil hindi ito nagkakahalaga ng 880 bawat plato. Ayaw mo dahil hindi ito karapat-dapat sa inyong marangyang hapag ng instant food group. Master, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. 380,000. May utang akong 380,000 sa hilaw na materyales. Inanggal ako sa kumpanya. Kinuha ang aking Big Benz. Ang bahay ay may selyo. Si Sekretaryo Lee, hindi niya ibinigay sa akin. Kahit ang aking personal na listahan ng kliyente. Sinasabi nilang lahat na ako ay manloloko. Sinasabi nilang gumamit ako ng black tech para saktan ang mga tao. Master, ang inyong tradisyonal na, lumang maasim na sabaw ay ibinuhos ko sa lababo. Hindi ako tao. Hindi ako tao. Mababayaran ba ang utang sa pagsasakta ng sarili? Zhao Qiang, ang tokwa na gawa ng makina ay hindi nasisira sa loob ng 3 araw. Ngunit ito ay malamig. Dahil wala itong buhay. Ganoon din ang tao. Masyado kang nagmadali. Itinuring mo ang sining bilang makinang nag-iimprenta ng pera. Akala mo, sa pagtataboy sa matandang buto, makakarating ka sa langit. Master, wala na akong daan. Sa syudad na ito, ang negosyo ng vegetarian, wala nang gagamit sa akin. Kumain ka muna. Pagkatapos kumain, linisin mo ang gilingan sa likod. Tiyodi. Master, humihingi po ng tawad si Zhao Qiang. Zhao Qiang. Narito po, Master. Ang uka ng batong gilingan ay hindi dapa. May natirang butil mula kahapon. Linisin mo ng maigi ang gilingan. Opo, Master. Hoy, 500 kilo ng butil ngayon. Ikaw ang magpapaikot ng gilingan. Kung masyadong mabilis ang pag-ikot at uminit ang katas, si Tiyodi ay maaaring palukan ng kanyang pipa. Huwag kang mag-alala, Kuya Iliang. Nagiling na ako ng 3 taon dati. Kung gayon, simulan na natin. Hindi dapat matuyo ang sando. Dapat dahan-dahan ang pagbuhos ng tubig. Opo, Master. Naalala ko po. Magbubukas ba si matandang Chen ngayon? Ngayon, tayong 2 henerasyon ay magkasamang magigiling. Ay naku, kung gayon, ang tokwa ngayon ay tiyak na mas masarap.